Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig ngayon at nanonood. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay ni ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, sa talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Mateo, ipinapakita ni Jesus ang kahalagahan ng kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. Sinabi niya na ang mga misteryo ng kaharian ng Diyos ay inihahayag sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Mga taong may simpleng pananampalataya, kababaang loob, at bukas ang puso. Pagtiwala at kababaang loob. Ang mga salita ni Jesus ay nag-aanyaya sa atin na maging tulad ng mga bata sa ating pananampalataya. Ang pagiging tulad ng bata ay hindi nangangahulugang pagiging walang muwang, kundi pagkakaroon ng dalisay na pananampalataya at pagtiwala sa Diyos. Ang mga bata ay nagtitiwala at umaasa sa kanilang mga magulang. Gayon din tayo ay tinatawagan na magtiwala at umasa sa Diyos na nagpapakita ng ating kababaang loob at pagkilala na hindi natin kayang unawain ang lahat sa pamamagitan ng ating sariling katalinuhan. Pagkilala sa Diyos. Sinabi ni Jesus na walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At ang mga pinahayag sa kanila ng anak, ipinapakita nito ang natatanging relasyon ni Jesus sa Diyos Ama at ang kanyang otoridad na magpahayag tungkol sa Ama. Ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng talino o kaalaman, kundi sa pamamagitan ng personal na pakikipag-ugnayan kay Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay nagkakaroon ng mas malalim na pagkaunawa at pagkilala sa Diyos Ama. Sa ating panalangin ng ating pagninilay, maaari nating ipagdasal na magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba at may pananampalatayang tulad ng sa bata. Hilingin natin na maging bukas ang ating puso at isipan sa mga aral ng Diyos at maging handa
tayong tanggapin ang kanyang mga biyaya at misteryo kahit hindi natin ganap na nauunawaan. Maari tayong manalangin ng ganito: Panginoon, tulungan mo po akong magkaroon ng pusong tulad ng sa bata. Mapagkumbaba, nagtitiwala, at bukas sa iyong kalooban. Naway makilala kita ng lubos sa pamamagitan ni Jesus at sa kanyang mga turo. Gawin mo po akong mas mapapagkumbaba at nagtitiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Amen. Sa paglalakbay natin bilang mga Romano Katoliko, patuloy tayong umasa at magtiwala sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan at nagkagabay sa ating buhay. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen.